Are you ready to learn, explore, discover, and have fun while watching? Come and join us as we bring you more learnings and ideas to share. I'm Teacher Kalay, and welcome to my channel. Magandang araw mga bata! Ang paksang tatalakayin natin ay ang pang-uri o salitang naglalarawan. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay salitang naglalarawan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Aring katangian, itsura, kulay, bilang o dami, laki, amoy, panlasa, at hugis ng pangalan. Pag-aralan natin ang mga halimbawa ng pangungusap. Ang suot niyang face mask ay malinis. Ang pangalan sa pangungusap ay face mask, samantalang ang pang-uri na ginamit ay malinis. Mapagmahal na ama si Mang David. Ang inilalarawan sa pangungusap ay si Mang David. Ang ginamit na salita sa paglalarawan ay mapagmahal. Itim ang binili niyang bisikleta. Ang pinag-uusapan sa pangungusap ay bisikleta. Ang salitang naglalarawan ay itim na tumutukoy sa kulay. Humiram siya ng 6 na aklat sa akin. Ang pangalan ay aklat, habang ang pang-uri na ginamit ay 6 na tumutukoy sa bilang o dami. Ang puno sa aming bakuran ay maliit. Ang inilalarawan ay puno. Ang salitang naglalarawan ay maliit. Masarap ang dala niyang cake. Ang bagay na inilalarawan ay cake. Ang pang-uri ay masarap na tumutukoy sa panlasa. Ang tinimpla niyang tsokolate ay mabango. Ang pangalan ay tsokolate, samantalang ang salitang naglalarawan ay mabango na tumutukoy sa amoy. At ang panghuli, sinipa niya ng malakas ang bilog na bola. Ang inilalarawan ay bola. Ang salitang naglalarawan ay bilog na tumutukoy sa hugis. Muli nating tatandaan na ang pang-uri ay salitang naglalarawan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ito ay maaaring katangian, itsura, kulay, bilang o dami, laki, amoy, panlasa, at hugis ng pangalan. Ngayon, dumako naman tayo sa ating pagsasanay. Handa na ba kayo? Piliin ang angkop na pang-uri upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Una, nagkalat ang patlang na basura sa gilid ng kalsada. Malinis, maayos, o mabaho? Ikalawa, kinakailangan nating kumain ng patlang mga prutas. Masusustansya, mamahalin, o marumi.
Ikatlo, siya ay binigyan ni tatay ng patlang na lobo. Matitibay, makukulay, o mababango. Ang kanyang buhok ay patlang, maikli, kulot, o mahaba. Patlang bata ang nais matutong magbasa. 2, marami, 6. Para sa ikalawang bahagi ng ating pagsasanay, tukuyin ang pang-uri sa bawat pangungusap. Una, ang unang nagamit niya sa pagtulog ay malambot. Ikalawa, magandang pagmasdan ang bughaw na kalangitan. Ikatlo, siya ay umiinom ng mainit na gatas araw-araw. Ika-4, nilakad niya ang maputik na daan papuntang paaralan. At ika-5, maasim ang mangga na nakuha namin kanina. Tama ba ang lahat ng iyong mga sagot? Kung ganon, magaling! At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa paksang ito. Ako si Teacher Kalay. At huwag kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hanggang sa susunod pang mga aralin. Bye!